Good evening. Alam niyo, may kilala akong isang pastor na naging terrible ang buhay niya dahil siya po ay labis na nasaktan, dalamhati, kalungkutan dahil sa mga maling balita o maling paratang sa kanya. Tiniis niya ito ng halos 10 taon sa kanyang buhay na wala siyang ginawa kundi ang mag-isip, nasasaktan. Ngunit sa tuwing siya'y tumitingin sa kanyang iglesia, doon siya humuhugot ng kalakasan, doon siya humuhugot ng kagalakan, at doon siya nagpapasalamat sa Diyos sapagkat hindi siya makapagpatuloy sa kanyang paglilingkod. Napakasarap po na kapag tayo ay nalulugmok o mayroon tayong mga problema sa buhay, mayroon tayong lilingunin o nalilingon na kailangan nating pasalamatan o magpapasalamat tayo sa Diyos. Buksan natin ang ating mga banal kasulatan sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 to 3. At tignan natin ang mga katangian na kailangan natin ipagpasalamat sa mga Kristiyano. Ganito ang sabi: "Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat. Na tuwing na'y binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin, aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig, at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo." Itong salitang Panginoon, tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat maaari kaming lumingon sa iyong pong kabutihan, sa iyong biyaya, sa buhay po ng inyong mga tao, sa buhay namin na mga niligtas ninyo, na patuloy na nakikita ang mga katangiang dapat namin ipagpapasalamat. Sa kabila po ng mga pagsubok, problema na aming pong dinadanas, maaari kaming lumingon sa iyo pong kadakilaan. Salamat po, nawa makita sa amin, Panginoon, mga katangiang ito, upang sa ganon mayroon kaming kagalakan na pasalamatan kayo sa buhay na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang 1 Thessalonians, isinulat ni Pablo, unang sulat niya sa mga Kristiyano upang sila'y palakasin sa kanilang pananampalataya, upang sila'y kumustahin dahil sila'y dumanas araw-araw ng matitinding pagsubok. Subalit, nalaman ni Pablo, nabalitaan niya na ang kanilang pananampalataya ay mga matatatag. Talagang grabe ang katatagan ng pananampalataya ng iglesia sa Thessalonica. Kaya ang pagbati ni Pablo sa kanila ay pinasalamatan niya ang Diyos. Nagpasalamat ang Diyos, si Pablo sa Diyos dahil sa kanilang taglay na kalaguan sa biyaya. Sa atin, nawa makita rin sa atin ang mga katangiang ito na siyang dahilan upang pasalamatan natin ang Diyos sa kabila ng mga problema natin at mga pagsubok. Na 3 katangian ang dapat ding makita sa atin upang tayo'y makapagpasalamat sa Diyos. Una, sa ating teksto, sa verse 3, dapat makita sa atin ang pananampalatayang gumagawa. Makita sa atin ang faith that works. Ganito ang sabi sa ating teksto: "Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya." Now, dito sa iglesia sa Thessalonica, 3 linggo pa lamang silang Kristiyano. Napakabata pang Kristiyano, ngunit dumanas na sila ng pagsubok, pag-uusig. Sapagkat nung dumating si Pablo sa lugar ng Thessalonica, hinahabol si Pablo ng mga taga-usig, mga Hudyo, mga laban sa pananampalataya
Kaya lahat po ng na-convert dito sa Thessalonica, naiilan lamang sila, tuloy-tuloy ang mga pag-uusig, tuloy-tuloy ang mga pagsubok. At tignan ninyo, kabata-bata, 3 linggo pa lamang, pero nabalitaan ni Pablo nung iwan niyang iglesyang ito, tumayo sila sa pananampalataya. Sa atin, minsan inabot pa tayo ng 5 hanggang 10 taon para masabing may katatagan na. Pero kaiba rito. Sapagkat unang-una, isinasabuhay nila ang kanilang pananampalataya. Ang sabi sa ating teksto, alam ni Pablo at pinasalamatan sa Diyos dahil sa kanilang gawang mula sa pananampalataya. Aktibo sila sa kanilang pananampalataya, aktibo sila sa kanilang pagtitipon. Hindi sila nahahadlangan sa lahat ng kanilang pagtitipon, lalo na sa pagsamba. Kaya tumitibay sila sa pananampalataya dahil sama-sama silang nag-aaral ng salita ng Diyos. At ang kanilang pananampalataya sa mga pagtitipon, ginagawa rin nila sa pag-akay doon sa kapwa mananampalataya na dumalo, hindi tulad ng ginagawa ng iba. Kaya itong mga mananampalatayang ito ay talagang kailangang dapat lang ipagpasalamat ni Pablo sa Diyos sapagkat taglay nila ang tunay na pananampalataya, hindi lamang basta paniwala, kundi may mga gawa. May mga gawa. So, ang iglesia rito sa Thessalonica, nakikita si Jesus sa kanilang buhay. Handa silang magtiis, handa silang humarap sa mga pagsubok, sila'y makarating lamang sa kanilang pagtitipon. Sapagat ang pagtitipon, ito'y katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sila po ay tinutugon ng Panginoon palagi sa kanilang pananampalataya. Sila'y tulad ng isang mangingisda na alam ng mangingisda kung saan ang maraming isda na maari silang makakain. Pero hindi lamang nananatili sa paniniwala na maraming isda, kundi ginagawa niya ang lahat ng paraan para makahuli ng isda. Nang sa ganon, talagang makakain sila. So ganon din ang mga Kristiyano sa Thessalonica na alam nilang may pagpapala sa mga pagtitipon sama-sama ng mga mananampalataya, kaya ginagawa nila at natatanggap nila ang totoong pananampalataya. Bunga ng pananampalataya. Tayo, naniniwala tayo na ang Diyos ay nakikinig sa atin sa tuwing tayo nagkatipon upang manalangin. Kaya kailangan din tayo ay nariyan sa mga pulong panalangin. At hindi lamang sa pulong panalangin, kundi sa ating pulong sa pagsamba, sapagkat alam natin na ang Diyos ay tumutugon sa ating kailangan. Ang kailangan lang sa atin, makita yung ating pananampalataya na ating isinasagawa. So ang pananampalataya dapat makita sa isang tunay na mananampalataya, at ito'y sa pamamagitan ng mga gawa. Paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Ikalawa, na katangian na dapat kailangang makita sa atin upang dapat ipagpasalamat ay ang katangian ng pag-asa na tumatayo. Pag-ibig na nagle-labor o gumagawa talaga. Nagsusumikap. Tingnan niyo ang sabi sa ating teksto. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawa mula sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig. Yung pag-ibig dito ng mga mananampalataya sa iglesia ng Thessalonica, talagang matiisin, matyaga, nagtatrabaho talaga. Kakaunti lamang sila. Ngunit nung sulatan sila ni Pablo, dahil binisita sila ni Timoteo, at si Timoteo ay nagdala ng balita kay Pablo na matitibay ang mananampalataya sa iglesia at hindi sila nanitiling mahina at iilan. Sila'y dumarami. Bakit po? Puno sila ng pag-ibig sa kapwa-tao na sila'y maligtas. Sila'y mahilig talaga at talagang masipag, nagpapagal sa pangangaral, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos.
Marahil tulad sila sa mga iglesia, sa mga gawa, na araw-araw mayroon silang Bible study kung saan-saan. Kitang-kita ang kanilang pag-ibig. Kitang-kita ang pag-ibig nila sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, na dinadala talaga sa iglesia. Masipag sa pagbabahagi ng gospel. Ang pananampalataya ay hindi lamang damdamin, kundi aksyon. At ang pag-ibig din naman ay nagsasakripisyo. Kung paano silang sinakripisyohan ni Kristo, ay buhay sa kanila ito. Handa rin silang magsakripisyo. Sapagkat alam nila, sa turo ni Pablo, Romans 5:8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pinanghawakan nila ito. At ito'y pangangaral din ni Pablo sa kanila. Kung paanong nagsakripisyo ang Panginoon, ganun din. Tulad ni Pedro, pinangaral niya rin. 1 Peter chapter 2, verse 24. Na tayo binigyan ng mga hakbangin tulad ng hakbang ni Kristo. Kung paano siyang nagdusa alang-alang sa atin, dapat din tayong magdusa alang-alang sa ating kapwa, sa ating mga anak. Nasaan ang mga anak natin? Bakit hindi natin dala? Pinababayaan natin silang mapunta sa kapamakan ng impyerno. At tatanungin natin, pinili kayang anak ko? Na mga kapatid, pagdating po sa pangangaral ng Ebanghelyo, hindi kailangang mayroong pinili sapagkat ang Ebanghelyo ay common para sa lahat ng tao. Ngayon, para malaman mo na ang iyong anak o ang iyong nanay, ang iyong pamilya ay pinili, alam mo bang ipangaral ang Ebanghelyo? Alam ko. So, ipangaral niyo. Sapagkat sa pangangaral, darating ang pananampalataya. At malalaman natin na sila'y pinili sapagkat sila'y sasampalataya. Ngayon, hanggat hindi nila napapakinggan ang Ebanghelyo, hindi sila magkakaroon ng paniniwala hanggang sa pananampalataya. Pero ito, punong-puno sila ng pag-ibig. Tulad ng sa Panginoon. Sinusunod nila ang salitang kanilang napag-aralan. Ang mga taga-Tesalonica, binigyan ng halimbawa ni Pablo na tulad ng isang ina. Sapagkat itong mga taga-Tesalonica rin para ding isang ina na nagmamahal sa kanyang anak. Kahit na puyat, kahit na pagod, talagang hindi maaring mawala ang pag-ibig niya sa kanyang anak. Ganon din ang Kristiyano rito sa Tesalonica, may tunay na pag-ibig, nagpapagal alang-alang sa kaligtasan ng iba. Bilang Kristiyano, mga kapatid, pag-ibig natin ay dapat may kilos, may gawa. Hindi damdamin. Anin mo ang pag-ibig kung hanggang salita lang. Napakarami pong mapapahamak sa ating kapaligiran. Dapat handa tayo magsakripisyo para sa Diyos at para sa kapwa. Ikatlo, dapat makita sa atin ang pag-asang tumitindig, tumatayo. Verse 3 again, ganito ang pagkakasabi. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin, matatag na umaasa sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Na alam natin, nagkakaroon lamang tayo ng matatag na pag-asa kung namumuhay tayo sa ating pananampalataya na may gawa at isinasagawa natin ang pag-ibig na mayroong pagtitiis, mayroong pagsakripisyo. Kaya tayo'y puno ng pag-asa. Darating ang pag-asa. Alam niyo kung bakit ang pagdating ng Panginoon is our living hope? Dahil pagdating ng Panginoon, babaguhin ang ating katawang nabubulok. Tayo'y bibigyan ng bagong katawan. Binigyan niya ng pagdiriin sa 1 Corinthians chapter 15 kung paano tayo babaguhin. At pinatunayan din ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21
na tayo'y taga langit at darating si Kristo upang baguhin tayo sa ating katawan. Nang sa ganon, tayo'y makakapiling niya hanggang sa wakas. Wala nang pagluha, wala nang problema, wala nang kasalanan. So ito isang buhay na pag-asa. At kung buhay na pag-asa, dapat namumuhay tayo sa pananampalatayang may gawa sa pag-ibig na mayroong pagsisikap upang buhay ang ating pag-asa. Nagiging buhay ang ating pag-asa dahil puno tayo ng pag-ibig. Di ba? So ano bang pag-ibig? Daanan lang natin 1 Corinthians 13 verse 4. Ganito, 1 Corinthians 13 verse 4 hanggang 8. Nasa atin ang pag-ibig na talaga namang ito ay pumapasan, nagsasakripisyo, sapagkat ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Ang pag-ibig hindi magaspang ang kilos. Ang pag-ibig hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, kundi hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, hindi natutuwa sa kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Kaya puno tayo ng pag-asa dahil taglay natin ang totoong pag-ibig. Kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang kapwa. Mahal natin ang ating mga kamag-anakan. At tayo mayroong pag-asa na sila'y pagtiisan natin para maligtas. Upang sa pagdating ng Panginoon, kasama natin siya sa kanyang kaharian. Kung tayo po ay mayroong pag-asa, matutulad tayo sa isang atleta. Ang isang atleta na punong-puno ng pag-asa, wala siyang humpay sa kanyang pagtitrain. Lagi siya nagtitrain araw-araw. Ginagawa niya ang pagtitiis, nagtitiis talaga siya. Sapagkat mayroon siyang pag-asa na siya'y makatatawid sa finish line. Hindi niya inasahan na number 1 siya, na maging winner siya, pero ang pag-asa niya makatawid siya sa finish line. At ganoon din tayo. Kung tayo po ay tulad ng atleta, mahal natin ang pagsasagawa, nagtitrain tayo sa ating panampalataya, sa ating pag-ibig, sapagkat alam nating darating tayo sa finish line. Hindi man tayo maging number 1. At walang number 1 sa langit, ang Diyos lamang. Pero yun ang dapat nating buhay na pag-asa na makarating tayo sa finish line. So kapag tayo'y dumaraan sa mga pagsubok, trials, dapat tayong magpatuloy sa ating pananampalataya. Gisingin natin ang ating pag-ibig sapagkat mayroon tayong pag-asa kay Kristo. Yun ang dapat nating panalangin. 3 katangiang ito. Panalangin na makita sa atin. Kaya ang tunay na Kristiyano ay may pananampalatayang gumagawa, may pag-ibig na nagsasakripisyo, at may pag-asang nagpapakatatag hanggang dulo. So sa kabila ng mga pagsubok, huwag tayong panghinaan ng loob. Ipamuhay natin ang pananampalataya. Ang pananampalataya nakikita sa pagbibigay ng halaga sa mga pagtitipon ng mga Kristiyano ay tinakda ng Diyos. Yun talaga. At ang pananampalataya natin ay nakikita sa gawa natin na mayroon tayong inaakay sa Panginoon sa pagsamba. At ang pag-ibig naman natin ay may pagmamalasakit kahit sa ating kaaway na bahagi na natin siya ng salita ng Diyos. Kaya ito ang mga katangiang dapat ipagpasalamat sa mga Kristiyano. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo pong salita ngayong gabi.
Muli niyong binubuhay ang aming pong pananampalataya, ang aming pag-ibig, at ang aming pag-asa. Wala po sa mundo, kundi sa pag-asa po ng pagdating ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming panalangin sa gabing ito, bunga po ng aming pananampalataya. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.